Gaano po ba kahalaga ang liwanag po sa ating buhay? O yung ilaw po na nararanasan natin? Or sa pangkaraniwang buhay natin, gaano po ba kahalaga? Yung liwanag po. Mahalaga po ba? Mahalaga po. Sino po ba dito until now gumagamit pa rin ng gasera? Alam niyo po ba yung gasera? I think lahat po naka-experience na gumamit ng gasera. Kami din po before, ng bata, naalala ko gumagamit din po kami ng gasera. At gumagamit tayo nito upang maging alternatibong paraan upang makapagbigay ng liwanag. Lalong-lalo na kapag madilim, di ba po? At bukod sa gasera, isa pa sa bagay na ginagamit natin ay kandila. Ginagamit din natin yung kandila, yan yung gasera, lampara. Ginagamit natin siya kapag walang kuryente. Di ba dalawang bagay lang naman kung bakit walang kuryente? Unang-una, pwedeng hindi nakapagbayad ng kuryente. Okay naman, wala talagang kakayanan na magkaroon ng sariling kuryente na pagkukunan ng elektrisidad para makapagpailaw. Okay naman, brownout. Naalala ko before nung bata ako, and maraming lahat po sa atin, di ba kapag brownout, kapag bata tayo, ewan ko lang po kung naaalala po ng karamihan. Sa bata ang brownout, kumbaga parang masaya siya. Ito ba yun? Sa mga bata na nandito. Masaya ba kapag brownout? Kasi kapag brownout, di ba, imbis na parang kumbaga nakakatamad siya. Pero kapag bata, parang nagsisilbing paraan pa to para maglaro, gumawa ng paraan para malibang. Di ba isa sa mga ginagawa natin kapag bata tayo, di ba kapag merong kandila, tatapat natin yung kamay natin, tapos gagawa tayo ng kung ano nung imahe. Ako, ang alam ko lang na nagagawa ko, aso. Iba, hindi ko alam kung kaya gumawa ng dinosaur, ng elepante, ng ibon, ng paro-paro, at ng kung ano-ano. Kumbaga bilang bata tayo, kung naalala natin, kapag brown out, instead na kumbaga mapagod tayo or tamadin tayo, di ba parang nagiging masaya pa siya. Pero ngayong matatanda na tayo, masaya pa ba kapag brown out? Meron ba dito matutuwa kapag brown? Siguro lahat, kumbaga, mag-iinit yung ulo. Diba nakakainit naman po talaga ng ulo. Bukod siyempre, kapag brown out, kamukha ng ginagawa natin, anong ginagawa natin ngayon? Papay-pay. Kapag walang kuryente, hindi gumagana yung mga appliances natin, hindi gumagana yung ilaw, hindi gumagana yung electric fan, nandyan yung buong magdamag kayong paypayan ng paypayan. Tapos, ewan ko kung bakit sumasakto pa. Bukod sa mainit na minsan yung makakatulog ka na meron pang lamok. Alam niyo yung tunog ng lamok na may umaandar-andar sa tenga. Yun yung talagang nakakabuisit yung makakatulog ka na biglang may lamok pang sasabay. At bukod pa doon, isa sa mga bagay kung bakit mahirap na kapag nagkakaroon ng brownout, isa sa mga bagay na epekto nito, nagiging mahirap yung mga pangkaraniwang bagay na ginagawa natin. Dahil, syempre, nawawala ng ilaw. Bukod sa nawawala ng kuryente, paggamit natin ng electric fan, di ba, brownout nga, kumbaga walang ilaw. Di ba yung mga pangkaraniwang bagay na ginagawa natin? Kamukha ng pagluluto. Di ba, nagiging challenging siya. Mga naalala ko nun before, dahil brownout, nagpiprito ng isda. Para makita mo ang ginagawa namin, pwedeng tinatapatan mo ng kandila or tinatapatan mo ng gasero or kaya naman sa mga iba, ginagamitan mo ng flashlight. Pero sa totoo lang, di ba, ang hirap-hirap po. Hindi mo alam kung tostado na ba yung niluluto mo o hilaw pa rin yung tilapia na niluluto mo. Dahil sa pagpiprito or sa pagluluto, kailangan maaninag mo kung ano yung niluluto mo, di ba? Pero kapag brown out, tapos ang pinanggagalingan lang ng ilaw or nakadepende ka lang doon sa kandila, gasera, or ilaw ng cellphone natin, di ba? Sobrang hirap, sobrang challenging. At bukod sa pagluluto, isa pa sa mga bagay na nagiging mahirap, siguro sa mga mag-aaral dito, di ko alam kung yung mga matatanda dito nung araw, dahil siguro nung araw hindi naman po ganun ka-high-tech o ganun ka-progresibo ang panahon. Marahil, di ba, tuwing gabi lang naman po tayo gumagawa ng ating mga takdang aralin or assignment. I don't know kung may mga naka-experience dito na ang gamit lang natin ay gasera, lampara sa pagbabasa ng libro. May mga naka-experience po ba dito na tuwing gabi magbabasa ng libro, ang gamit-gamit lang na ilaw? Yan, si nanay. So, henerasyon ko, hindi ko alam kung may naka-experience. Pero sa totoo lang po, kahit high-tech na ngayon, kahit
may ilaw na liwanag, di ba? Wala naman na nagbabasa, kumbaga parang tamad ng mga estudyante at isa na po ako dyan. So kung titingnan po natin, tinanong natin kanina kung gaano ba kahalaga yung ilaw. Sobrang laki pala ng importansya nito sa ating buhay. At madalas hindi natin ito nakikita kasi palagi natin siyang nagagamit. Palagi natin siyang nararanasan. Pero once na mawala ito, di ba, doon lang natin nawawalan na nakikita yung importansya. Diba sa pang-araw-araw, tuwing gabi, kumbaga parang normal lang naman kapag gabi, magbubukas tayo ng ilaw. Pero di ba kapag nag-brown out, ano ba yung model? Ay, nawala ng ilaw! Di ba ganun palagi? Tapos di ko alam, parang sinasabi din, required daw ba kapag bumalik na yung ilaw, nagsisigawan? Di ba matik din po yun kapag bumalik na yung kuryente? Sa bawat kapitbahay, nagsisigawan, kumbaga parang tradisyon na ba to? Or kumbaga parang kailangan ba na sumisigaw kapag bumalik na yung kuryente? Pero nakita natin na sa pang-araw-araw nating buhay, yung ilaw pala, madalas hindi natin nabibigyan ng importansya. At kapag tinitingnan natin, mahalaga pala siya. Lalong-lalo na kapag gabi, kailangan natin ng ilaw. At kung gaano siya kahalaga sa pangkaraniwang buhay natin, tingnan naman po natin kung gaano kahalaga ang ilaw na nanggagaling sa Panginoon sa atin pong buhay. At tanong po natin sa umagang ito, ano ba ang importansya ng liwanag na binibigay ni Jesus sa buhay po natin, sa bawat isa? Ang title po ng ating mensahe na pag-uusapan sa umagang ito ay, nababasa po ba natin? May liwanag ang buhay. Pamilyar po ba tayo dyan? Di ba? Narinig natin yan sa Meralco, di ba? Pero kapag na-receive na ba natin yung ating mga electric bill, nagliliwanag ba talaga yung buhay? O parang dumidilim ata, parang nakikita natin yung mukha instead na lumiwanag. Pagkita diba sinasabi, reveal, electric bill, reveal. Kumbaga, tinitingnan natin kung ilang digits, kung ilang pagtingin natin, diba, parang imbis na lumiwanag, parang nagdidilim. Pero sa umagang ito, pag-usapan natin yung mensahe sa atin ng Panginoon. May liwanag ang buhay. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, maraming salamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na makarating dito. Tunay nga, Lord, na ako hindi dahil sa iyo, marahil hindi po kami nagising sa araw na ito. Marahil sa pagpunta po namin, Lord, na-aksidente kami or may mga bagay na hindi magandang nangyari. Pero tunay nga, Lord, patunay lang, Lord, ng iyong katapatan at pag-iingat na nandito po kami ngayon. At naniniwala po kami, Lord, na ang bawat isa nandito ngayon dahil meron po kayong purpose, meron po kayong ninanais na makamit ng bawat isa. Panginoon, hayaan niyo po, Lord, na makamit po namin o maranasan namin, Lord, kung ano po yung nais niyong sabihin, maging sa akin po na maghahatid po ng inyong salita. Dinadalangin ko po, Lord, sa umagang ito, pakita mo sa amin, Lord, na kailangan ka namin. Pakita mo sa amin, Lord, na mahirap pong mabuhay nang wala ka. Lalong-lalo, Lord, sa oras na ito, huwag mo pong hayaan na gamitin lamang po namin itong take for granted, Lord, yung bawat salita, yung bawat mensahe na aming pag-aaralan pagkos. Hayaan mo, Lord, na mapagnilay-nilay namin yung bawat kasulatan, bawat mensahe na ihahayag mo sa umagang ito. Pakalinisin niyo po, Lord, yung puso po ng bawat isa. Sa bawat problema, Lord, ng aming mga iniisip, mga agam-agam, mga sama ng loob, mga bagay na wala namang kabuluhan na nagsisilbing hadlang para makita namin o maramdaman namin, Lord, kung ano yung nais mong sabihin, Lord. Tulungan niyo po kaming makalaya. At hayaan niyo po, Lord, sa umagang ito, sa bawat salita, sa bawat mensahe ko, Lord, na mamumutawi sa akin pong mga labi, kayo lamang po ang mataas at hindi po ako. Gamitin niyo lamang po akong instrumento at lahat ng ito ay sama-sama po namin iniaalay sa inyong makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yan, may liwanag ang buhay. Pakisabi nga po sa katabi natin, may liwanag ang buhay. Natingnan nyo nga po, maliwanag po ba yung pagmumukha po ng ating mga katabi yan? Ngayon kung may liwanag ba o madilim? Ang ating pong mensahe, pagkagalingan po ng ating mensahe sa umagang ito, ay mula po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8:12.
Yan, medyo malabo lang siya. Yan, basahin po natin. Pwede po ba tayo, inihilingan ko po yung bawat isa na tumayo para po sa pagbasa po ng salita po ng Panginoon. Yan, pwede niyo po akong sabayan. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Ayan, maraming salamat po. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Sa umagang ito, 3 po ang ating pong pag-uusapan. Ayan, ang unang-una ay kaliwanagan, pangalawa, kalayaan, at pangatlo ay kaligtasan. Ayan, ulitin natin. Unang-una, kaliwanagan, pangalawa, kalayaan, at pangatlo ay kaligtasan. Ayan. Unang bagay na pag-uusapan natin, kaliwanagan or spiritual enlightenment. Sinabi ni Jesus kanina sa binasa natin, sabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," at sabi niya dito, "Ang sino mang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay," or spiritual enlightenment. Alam naman po natin na after po bumagsak ng tao sa kasalanan, di ba, pamilyar tayo dun sa kwento ni Eva at Adan. Nung kinain nila yung pinagbabawal na prutas, sinaway nila yung utos ng Panginoon, dun po nagkaroon ng spiritual death. Kumbaga, sinasabi natin dito na hindi man sila namatay physically, pero namatay sila spiritually. At ang ibig sabihin nito ay nagkaroon ng separation from God. Kumbaga, that time na ginawa nila yung kasalanan, spiritually namatay, at doon nalayo ang tao sa Diyos. At dahil dito, yung ating ugnayan po sa Panginoon, kumbaga hindi na natin pwedeng ibalik ng kahit ano pang kabutihan ang ating gawin. Di ba, isa sa mga pananaw natin, ang pag-aakala natin para maligtas ay sa paggawa ng mabuti. Pero ang sabi dito ng Panginoon, kahit ano pang bagay na gawin natin, kahit anong pagsusumikap, hindi na natin kayang ibalik yung nasirang relasyon natin sa Panginoon. Kaya ginawa ng Panginoon, pinadala niya yung kanyang buktong na anak upang magbayad sa mga kasalanan natin. Diba, ayun, alam naman natin yun na yun, kaya dumating si Jesus, bagay yung kaisa-isang anak ng Panginoon, pinadala niya upang magbayad sa ating pong mga kasalanan dahil si Jesus ay walang kasalanan. At siya yung perfect na, siya yung perfect way para makapagbayad po dun sa ating mga kasalanan dahil sabi nga, kahit anong klaseng pagsusumikap ng tao, kahit lahat tayo magpapako sa krus, hindi natin kayang bayaran yung nasirang relasyon natin sa Panginoon. Kaya sabi dito sa Juan 14:8 na tinapik sa atin, kung natatandaan po natin last week ni Brother Russell, sabi dito, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kaya kung titignan natin ang bawat isa sa atin na walang kaliwanagan sa Espiritu, kumbaga, dahil nga merong spiritual death, ang bawat isa sa atin, yung atin pong Espiritu ay madilim o walang kaliwanagan. Ngayon, sa umagang ito, ano ba yung indikasyon para malaman natin na patay o walang liwanag yung atin pong mga Espiritu? Ano ba yung mga pwede nating tingnan para masabi natin na siguro yung Espiritu ko kailangan ng liwanag. Siguro yung Espiritu ko until now patay or nagtitilim. Isa sa mga bagay na indikasyon, sabi dito, kapag patuloy pa rin nating hinahanap yung mga bagay na tingin natin, nagbibigay ng kasiyahan o kakontentuhan sa ating mga buhay. Halimbawa na lang po, madalas itong mangyari, di ba? Sa bahay. Hindi ko alam kung minsan sa mister or minsan sa misis. Di ba may mga pagkakataon, may mga bagay tayo na hinahanap. Minsan mahalagang bagay, mga dokumento, mga papeles. Minsan naman yung mga simpleng bagay, mga gunting, kutsilyo, wallet, pitaka. At madalas, dahil sa paghahanap natin ng mga bagay na ito, syempre di ba may mga pagkakataon na kumbaga yung paikot-ikot kayong hindi mo mahanap hanggang sa
umiinit na yung ulo mo, dahil umiinit na yung ulo mo, kumbaga parang sinisisi mo na yung kasama mo sa bahay, minsan ganyan yung kumbaga, hindi naman ikaw yung nagtabi, hindi naman ikaw yung nakawala nung kung ano yung bagay na hinahanap niya, pero ikaw yung sinisisi, di ba? Hanggang sa mag-init na yung ulo niyo parehas, nag-aaway-aaway sa bahay. Di ba minsan sinasabi nga natin kapag daldal ng daldal yung kasama natin sa bahay na naghahanap, di ba sinasabi natin, mata kasi ang pinangahanap, hindi bunganga. Sino ba dito yung ganyan? Kapag merong hinahanap na bagay, ang pinangahanap bunganga. Yan, tingin ko po lahat po sa atin, di ba gano'n? Madaldal po. At minsan, sa paghahanap natin, natitigil tayo doon sa isang salita. Minsan kaya hindi pala natin mahanap, sasabihin sa atin ang kasama natin. Buksan mo kasi yung ilaw, ang dilim-dilim, kaya hindi mo makita. Isang ganun pala, na, di ba, naghahanap tayo sa kwarto, ang dilim-dilim naman pala, ba't di mo buksan yung ilaw? Paano mo nga naman mahanap yung bagay na hinahanap mo? Kung walang ilaw, di ba parang ang syunga-syunga natin na nahanap tayo ng hanap, ang dilim-dilim na nga. Kumbaga parang logic lang. Di buksan mo yung ilaw, mas makikita mo, mas maaaninag mo kung ano yung bagay na hinahanap mo. Kung pag-oobserbahan po natin, di ba parang walang kakwenta-kwentang bagay na minsan ginagawa natin. Na minsan ikot tayo ng ikot, hanap tayo ng hanap dun sa bagay, kailangan lang naman pala natin buksan yung ilaw para mas maging matpadali. Pero minsan sa buhay natin, ganyan din po. Ang dami nating bagay na hinahanap sa buhay. Ano yung mga bagay na yun? Sa mga may asawa. Yan, yung mga hindi marunong makontento. Kumbaga meron ng asawa, ginagawa, maghahanap pa ng iba. So, meron po ba dito? Parang tingin ko wala naman po ata dito. Na meron po ba dito? Huwag na lang po magtaas po ng kamay. Minsan din naman po, hindi naman sa babae, pwede sa mga bisyo, sa mga alak, sigarilyo, kung ano pa namang mga bagay na hinahanap natin. Dahil feeling natin, di ba, parang ito yung magbibigay ng kasiyahan, kakontentuhan sa buhay natin. Pero at the end of the day, makukontento po ba ang tao? Masisiyahan po ba tayo? Hindi. Sa mga nagnanais magkaroon ng magandang buhay, di naman po masama na magtrabaho, na magkaroon ng negosyo, pero alam natin na minsan, yung mga tao sa pagnanais na umasenso yung buhay, tamang umaasenso yung buhay. Pero sa dulo, di ba parang, alam mo yun, yung nabuhay lang sila para magtrabaho. Hanggang sa mamatay na sila, hindi nila na-experience or hindi man lang nila nalasap kung ano yung pinaghirapan nila. Dahil walang pakontentuhan. Una, sinasabi lang na, kapag kumita ako ng ganito kalaki, okay na ako, titigil na ako. Hanggang sa na-achieve yun. And then magsaset ulit ng panibagong goal na mas mataas. Siguro, gantong higit pa, hihigitin ko pa kung ano pa yung bagay na gusto kong kitain. Hanggang sa na-achieve natin ang na-achieve. Pero, sa totoo lang, hindi naman po talaga tayo nakukontento. At sa buhay natin ganun. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na yun. Pero marami tayong bagay na madalas ginagawa. Napaikot-ikot tayo na hindi naman talaga natin nakikita kung ano yung halaga nito. At katulad na sinabi natin kanina, kung bakit hindi natin madalas makita kung ano yung bagay na hinahanap natin ay walang ilaw. Nakapatay ang ilaw. Maraming ganun din po sa buhay natin. Baka wala po yung ilaw po ng Panginoon. At sa pamamagitan ng ilaw ng Panginoon, doon natin makikita na ano ba yung mahalagang bagay na dapat hinahanap natin instead dun sa mga bagay na madilim, instead dun sa mga bagay na akala natin mahalaga. Pero hindi nga natin nakikita dahil wala po yung ilaw po ng Panginoon. Sa buhay natin, hindi po masamang maghangad ng isang magandang buhay. Sa buhay natin, lahat naman tayo ang goal natin. Sino bang gustong maging malungkot? Sino bang gustong maging Biyernes Santo, Lunes pa lang, Biyernes Santo na yung pagmumuka. Di ba lahat naman po tayo naghahangad ng isang mapayapa, isang masayang buhay. Pero sa katotohanan po, maraming pagkakataon, hindi naman talaga mahalaga yung bagay na ginagawa natin. May mga pagkakataon na akala natin, yun yung mga bagay na mahalaga. Pero sinasabi dito ng Panginoon, yan ba talaga? At sinasabi sa atin ng Panginoon, binuksan mo na ba yung ilaw ko para sa iyo?
sa atin po, sa bawat isa po sa atin. Pwede po nating pagnilay-nilayan yung mga bagay na pinagugugulan natin. Tunay nga ba na ito ba yung kalooban ng Panginoon? Kung sasamahan po ba tayo ng Panginoon, masasabi ba sa atin ng Panginoon na ito talaga yung buhay na ninanais ko para sa iyo? Next slide. Sa psychology, isang psychologist ang sinabi ni Abraham Maslow. Dito nagkaroon siya ng parang level-level. Ito daw yung mga bagay na kung saan kapag na-achieve daw po ng isang tao, makukontento na. At meron siyang ranking na sinabi dyan. Level 1, physiological needs. Ito naman yung mga basic. Kailangan natin ng damit, kailangan natin ng iinumin, ng kakainin. Pangalawa, security. Kailangan natin ng personal security, ng trabaho, resources, maayos na kalusugan, mga property. Pangatlo, love and belongingness. Yan yung intimacy. Yung atin pong mga kaibigan, yung atin pong pamilya, yung sense of connection. Tunay nga na mahalaga sa buhay natin na kailangan natin magkaroon ng connection or interaction sa bawat isa. Pangapat, sinasabi dito yung esteem. Yung status, self-esteem natin, yung recognition ng bawat isa sa atin, strength, freedom, and lastly, ito yung sinasabi na self-actualization. Yung sinasabi, ito yung kumbaga parang higher level na kumbaga na-fulfill mo na yung mga bagay na lahat, yung mga bagay na kumbaga ninanais mo. Pero sa totoo lang po, naniniwala po ako na hindi pa rin po yan sapat and hindi pa rin po yan enough para masabi natin na kapag na-achieve na natin yung mga bagay nito, masasabi mo sa puso mo, ay, kontento na ako. Ba't ko nasabi? Di ba maraming mga tao na masasabi natin, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo, nagpapakamatay. Bakit? Kasi ang paniniwala nila before, nung hindi pa nila naaabot yung level na yun, paniniwala nila, siguro kapag nandun na ako sa level na to, na marami na akong bahay, marami na akong pera, siguro kapag na-achieve ko na yun, masasabi ko na ito yung kahulugan ng buhay. Pero sa dulo, nung nandun na sila, hindi pa din pala. Madaming tao na kilala tayo, mga artista, sikat, ginagalang, pero at the end of the day, wala pala talaga nagmamahal sa kanila. O nagpapasikat sila dahil sa isang bagay, meron silang hinahanap na kahit nagkaroon na sila ng maraming pera, nakamtam na nila yung kasikatan na hinahanap nila until now, hindi pa rin nila nakukuha. Kaya nag-i-eager sila na magkaroon ng succeed sa buhay, gusto nila maging successful dahil palaging merong hinahabol. Sa bawat isa sa atin, ganyan po tayo. Palaging meron tayong hinahabol na isang bagay. Meron tayong palaging ninanais na makapagpupuno nung lamat sa ating puso. Pero sa totoo lang po madalas, hinahanap natin to sa mga bagay na wala naman talagang halaga. Hinahanap natin to sa mga bagay na wala naman talagang kabuluhan. Kailan ba natin hinanap yung kasiyahan natin talaga? Sa Panginoon. Sa presensya ng Panginoon. Madalas magnais tayo na, gusto kong yumaman, gusto kong maging milyonaryo. Pero ninais ba natin na gusto ko ganito kaayos yung maging relasyon ko sa Panginoon? Madalas natin isipin, gusto ko yung mga anak ko paglaki, kumbaga magkaroon ng isang maayos na pamilya. Gusto ko yung anak ko paglaki, magkaroon ng maayos na trabaho, maging mayaman. Pero naisip ba natin na yung anak ko gusto ko paglaki ko, merong maayos na pananampalataya sa Panginoon. Kung titingnan natin madalas, yung buhay natin tumatakbo dun sa mga bagay-bagay na ino-offer sa atin ng mundo. At madalas nakakalimutan natin kung ano ba yung ino-offer sa atin ng Panginoon. Ito yung ilaw na sinasabi niya sa atin, na magbibigay ng liwanag sa kung ano ba talaga yung tunay na mahalaga. Sa umagang ito, ano ba yung mahalaga sa ating buhay? Nakikita na ba talaga natin? O hinahayaan na ba talaga natin na yung ilaw ng Panginoon, yung mag-reveal kung ano ba talaga yung mga bagay na makapagpupuno dun sa mga hinahanap talak natin. Pangalawang bagay, sabi dito, kalayaan. Yan, kalayaan or freedom from spiritual darkness. Or sa Tagalog, kumbaga parang kalayaan sa ating mga kasalanan. Diba, familiar naman po tayo sa
Pangalan ng ating church, Jesus, Graciosong Diyos, nagpapagaling at nagpapalaya. Kumbaga, isa yan sa, naniniwala ako na I think marami sa atin nararanasan na makalaya sa bagay-bagay. Pwede makalaya sa masasamang ugali, makalaya sa sumpa ng mga kasalanan, or makalaya sa mga matatagal na utang. Pero ito nga yung sinasabi dito ni Jesus. Diba, ang una niyang sinabi, magkakaroon tayo ng ilaw sa ating buhay. At pangalawang sinabi dito ni Jesus ay, ang sumunod sa akin ay di nalalakad sa kadiliman. Once na makamtam na natin, sinabi natin kanina, kapag nagkaroon tayo ng kaliwanagan or spiritual enlightenment, doon tayo magkakaroon, ang ating espiritu ay kasabay nito ay ang kalayaan po sa ating mga kasalanan. Diba, unang-una sinabi natin, kumbaga, dahil sa ilaw ng Panginoon, makikita natin kung ano ba yung talaga yung mga makabuluhong bagay. Pangalawang bagay na sinasabi dito ng Panginoon, once natanggapin natin yung ilaw na sinasabi niya, makakalaya daw po tayo sa ating mga kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan ng liwanag lamang, di ba, makikita natin ang ating mga karamihan. Di ba ganun naman po? Diba, sa atin, kapag titingin tayo sa salamin, titingin mo tayo sa salamin na gusto natin makita yung dumi natin sa mukha o yung kulangot natin sa ilong dun sa parte na medyo madilim-dilim. Diba, sa CR, mag-aayos ka ba ng mukha o sa mga babae, mag-makeup ka ba ng patayong ilaw? Diba, bubuksan mo yung ilaw kasi kailangan mo makita kung ano yung mga dumi, kung ano yung mga dapat isaayos. Ganyan din po sa buhay natin. Kailangan po ang ilaw ng Panginoon upang makita natin kung ano yung mga karumihan at kasalanan sa buhay natin. So tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng darkness or salitang darkness? Sabi dito, what is darkness? It is commonly used to describe the absence of light or lack of visibility in the absence of light. Kumbaga sa Tagalog, dati ang akala ko, yung kadiliman or yung black, parang ano siya, isa sa mga kulay. Di ba may iba't iba tayong kulay dilaw, kulay pula, kulay green. Akala ko dati yung kulay black ay isa sa mga kulay. Ang black pala or darkness, siya ay nagkakaroon kapag walang kaliwanagan. Kumbaga nakadepende siya sa liwanag. Kung walang liwanag, nagkakaroon lamang ng kadiliman. Kumbaga sasabihin natin, minsan naisip natin na parang ba't kaya mas nananaig ang kasamaan sa mundo? Pero kung titingnan pa lang natin dito, na wala palang kadiliman kung walang kaliwanagan. Kumbaga nagkakaroon lang ng kasamaan or kadiliman sa isang paligid dahil walang liwanag. Halimbawa dito, kita natin dito nasa silong po tayo. Kumbaga merong anino. Pero once na lumabas tayo, makikita natin dito, mas may liwanag. At nagkakaroon ng gantong tinatawag nating anino or shade dahil walang ilaw na dumadaloy or walang liwanag. At once na lumabas ka, doon nawawala ang kadiliman. So tingnan natin yung mga bagay dito na pwede natin tingnan. Tingnan natin lighthouse. May familiar po ba dito sa parola? Yung, di ba, madalas naman yan, nakapwesto yan sa mga isla, yung mga dulo na dun sa malapit na dumaong. Dati, hindi ko rin alam kung ano yung purpose niyan. Akala ko parang ano lang siya, parang design or kumbaga parang establishment lang na ginagawa ng isang lugar. Pero ang lighthouse pala, ang purpose pala niya is to provide a visible and distinctive marker to guide ships and boats, ensuring safe navigation and hazard avoidance along coastlines, in harbors, and at sea. Sa madaling salita, ang parola, ginagamit pala siya upang maging guide. Kasi may mga pagkakataon daw po na yung mga naglalayag or yung mga namamangka, minsan pala may mga pagkakataon na medyo fog or mataas yung hamog. At dahil dito, kumbaga yung paglalayag mo, dahil malabo, syempre hindi mo alam kung saan ka patungo. Pero dahil merong parola, nagkakaroon sila ng guide. Or kumbaga, nagkakaroon ng direksyon kung saan ba sila patungo. Pangalawang bagay, sinasabi din dito na minsan syempre, hindi mo naman talaga nakikita kung saan napapunta yung bangka mo. Hindi mo alam kung papunta na sa batuhan. Syempre, dahil merong parola,
nagsisilbi tuloy siyang warning na malapit ka na pala bumangga. Batuhan na pala yung pinupuntahan mo. So yung parola, yung ilaw na nanggagaling dito, nagsisilbing guide para sa safety nest ng mga namamangka. Pangalawang bagay na tingnan natin dito, yan. Car headlight, medyo malabo lang. Sino ba dito mga nakakapag-drive po? Di ba ang sasakyan, meron naman po siyang headlight or yung ilaw sa harapan. At ginagamit natin siya madalas, di ba hindi naman tayo gumagamit kapag umaga. At ginagamit natin siya tuwing gabi. Sa anong kaparaanan? Upang makaiwas sa disgrasya. Sino ba ditong gabi magdadrive na nakapatay yung ilaw? Tingin ko wala naman po, di ba? At napakahalaga sa isang sasakyan, lalong-lalo na po sa aming mga nagdadrive. At ako, experience ko din po na mahirap mag-drive sa gabi, na kahit sabihin mo nga na meron ng ilaw kapag ang labo, hindi mo makita kung ano ba talaga yung tinatahak mo or hindi mo makita kung saan ka ba patungo. At yan makikita po natin ang kahalagahan po ng ilaw. Siya pala yung nagbibigay ng direction sa atin sa kung saan po tayo dapat tumungo. At siya rin po yung nagbibigay ng warning sa atin sa kung ano man yung mga kapahamakan. At sa buhay po natin, yung kalooban po ng Panginoon na yung kanya pong ilaw. Kamukha ng ilaw sa parola at ang ilaw sa sasakyan. Isipin po natin, parang sasakyan lamang po tayo. Habang hindi pa po tayo nagpapasakop sa Panginoon, wala tayong ilaw. Bumabaybay tayo ng gabi, nagdadrive tayo. Ano ba yung mga possibility na pwedeng mangyari? Pwedeng makasagasa tayo ng ibang tao, or kaya naman pwedeng mabangga tayo sa mga kung ano mang establishmento, mga pader, poste. So kung titingnan natin, malaki yung pwedeng aksidente na pwedeng mangyari. At sa buhay natin, madalas ganyan po yung nangyayari. Wala naman po talaga yung ilaw ng Panginoon para magsilbing guide o magbigay ng direction sa ating buhay. Madalas umaandar lang po tayo, nagpapatuloy tayo sa buhay, pero wala naman po talaga tayong liwanag na sinusundan. Diba, ang hirap-hirap naman po talaga na kumapa sa dilim. Diba, minsan may mga pagkakataon na gano'n na naglalakad tayo sa isang kwarto o isang bahay, biglang mawawala ng ilaw. Diba, parang kakapa-kapa tayo. How much more sa buhay po natin kung wala po yung ilaw ng Panginoon? Saan na lamang po tayo dadalhin ng atin pong mga kasalanan? Saan na lamang po tayo dadalhin ng atin pong mga gawa na wala tayong control? Pero sinasabi dito ng Panginoon na once na sumunod tayo, doon daw po tayo magkakaroon ng kalayaan sa mga kasalanan. Dahil once na magkaroon tayo ng ilaw, di ba? Sa sasakyan, kumbaga parang yung ilaw, parang freedom natin siya. Na makita natin kung saan lang tayo dapat umandar, kung saan tayo dapat liliko. Pero kung walang ilaw, kumbaga parang nakagapos tayo. Nakadepende tayo at nanguhula tayo sa kung saan ba tayo dapat patungo. At sa buhay natin, pwede natin yung itanong. Minsan, baka hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano ba yung purpose ng buhay natin. Minsan, pwede natin itanong. Minsan, hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon naliligaw pa rin tayo. Baka umaandar tayo. Baka patuloy tayong humahayo. Pero wala yung ilaw ng Panginoon. So nakita natin, unang bagay, siya daw yung magbibigay or magre-reveal dun sa mga bagay na may kabuluhan. Pangalawang bagay na sinabi dito ng Panginoon, makakalaya tayo sa kasalanan, sa kaparaanan na ito yung magsisilbiling direksyon kung ano yung mga bagay na dapat nating tahakin. At lastly, ito ang pangako sa atin ng Panginoon. Panghuli, pero pinaka-importante, kaligtasan, or the light of life. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sinabi natin kanina na after nga po magkaroon ng kasalanan ng mga tao sa Panginoon, kumbaga nagkaroon po ng separation of God. And sabi natin dito, kahit ano pa yung mabubuting bagay na gawin natin, hindi na natin kayang buuin yung nasirang relasyon. Kumbaga parang halimbawa sa nasirang tulay. Yung ating mabubuting gawa parang ano lang siya, nagtatambak lang tayo ng kahoy para pansamantala or naglalagay tayo ng sinulid. Pero hindi natin kayang pantayan or tumbasan yung bagay na pwedeng gawin ng Panginoon upang magkaroon ulit tayo ng connection sa Kanya.
At dahil nga nasira, ang ating pong relasyon sa Panginoon, pinadala niya ang kanyang anak. At ulitin po natin sa Juan 14:8, kaya ang sinabi dito ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." At sa pagkakataon po na kinikilala natin sa buhay natin si Jesucristo, ay doon pa lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At makakamtam natin ang liwanag na sinasabi dito ni Jesus. At isang bagay lang naman po, para makita natin na meron pong liwanag yung ating buhay at nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Isa lang naman po yung pwede nating tingnan kung nagkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Di ba sabi natin kanina, dalawa po kasing minsan extreme ang pananaw dahil dito sa paniniwala na to. Sabi dito, kahit ano pang mabuting gawin natin, hindi tayo maliligtas. So sinabi ng mga pilosopo, ganun pala, di magyoyosin na lang ako araw-araw. Iinom na lang ako araw-araw. Mabababae na lang ako hanggang sa kung gaano karami. Hindi naman pala makakatulong yung mabuting gawa. Pero sinasabi dito ng Panginoon, once natanggapin natin siya, yung ating pong pagbabagong buhay, yung ating pong mabubuting gawa, kasunod nito. Kumbaga yung ating pong pagbabagong buhay, mga dati nating ugali na hindi natin kayang labanan, ay bunga lamang once na magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Ngayon, tayo naman po yung makakaalam kung ano po yung estado po ng ating buhay. Estado po ng ating pong buhay sa ating Panginoon. Siguro marahil, minsan ang perspective nyo po, especially sa amin po na mga naghahayag ng salita ng Panginoon na kumbaga kami po yung pinaka-qualified dahil syempre maalam sa salita ng Diyos, or kumbaga masasabi natin na siguro mas konti yung kalokohan, pero sa totoo lamang po, kung hindi lamang po sa biyaya at grasya ng Panginoon, hindi po kami tatayo dito. At di ba isa sa sinasabi natin, ang indikasyon para masabi mo na buhay ang Panginoon or nagkakaroon ng liwanag sa buhay mo, nagkakaroon ng pagbabago. At para masabi mo to dapat napapansin ng mga tao sa paligid nyo. Alam niyo po may pagkakataon, share ko lang po. Di ba, alam naman po natin na bilang isang Kristiyano, dahil nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, kamukha ng pinag-aaralan natin ngayon, dapat nagkakaroon ng liwanag yung buhay natin. Pero may pagkakataon po sa buhay ko, nung nag-aaral po ako, syempre meron tayong mga kaibigan, tapos syempre nakakasalamuhan natin sila. Alam niyo po ba may pagkakataon na sinabi sa akin na, anak ka pala ng pastor. Christian ka pala, ba't ganyan yung ugali mo? Alam mo ito, naranasan ko po yun, na-experience ko po yun na, kumbaga sinabihan ako na, parang hindi ko nakikita na parang anak ka ng pastor. Ikaw yung palaging nangunguna sa kalokohan. Ikaw, sa iyo nang gagaling yung mga bagay na kalokohan na hindi naman dapat nangyayari. At nung narinig ko yun, kumbaga parang nabuhusan ako ng malamig na tubig. Parang naisip ko na, parang, hindi lang yung sarili ko yung pinahiya ko. Minsan, pag-aakala natin kapag gumagawa tayo ng kasalanan, sarili lang po natin yung sinisira natin. Pero sa totoo lamang po, kapag gumagawa po tayo ng kalokohan o kasalanan, ang sinisira po natin unang-una ay ang Diyos, ang Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin, malaki po yung responsibilidad natin kung paano po natin maipapamuhay po yung salita ng Diyos. At syempre, sa grasya lang naman po ng Panginoon para mapamuhay natin ito. Tulad po ng kandila, di ba, sa isang madilim na kwarto, kahit gano'n pa yan kadilim. Once na magbukas tayo ng kandila, di ba, ang mangingibabaw dyan ay hindi naman yung kadiliman yung ilaw po ng kandila. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, hindi ko po alam kung gano'ng karami tayo. Kapag nagkakaroon na po ba tayo ng ating pong kanya-kanyang buhay, nakikihalubilo po tayo dun sa mga kaibigan natin, kumari natin, mga kakilala natin. Tulad ba tayo ng kandila na nagliliwanag yung ating buhay? Kumbaga sa isang grupo na masasabi natin, iba yung pananaw nila, iba yung mga ugali nila, nakikita po ba yung buhay natin na parang isang lampara? Parang isang kandila na nakikita yung ilaw po ng Panginoon.
Ngayon, ito lamang po yung gustong iwan po ng ating Panginoon sa umagang ito. Hindi ko po alam kung ano po yung sagot niyo. Pero naniniwala po ako na hanggang ngayon, nag-iintay pa rin po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At hindi po siya madamot. At isa lang naman po ang kanya pong ino-offer sa atin ay ang liwanag ng buhay. At sa umagang ito, naniniwala po ako na lahat tayo may kanya-kanyang problema. Lahat tayo may kanya-kanyang kasalanan. Pero tingnan po natin na mas makapangyarihan po, mas higit sa lahat kung ano yung liwanag na pwedeng gawin sa atin ng Panginoon at sa oras na tanggapin natin siya, doon pa lamang magkakaroon ng pagbabago. Lagi po nating titingnan at lagi po nating iisipin na nagsasama-sama tayo lahat dito. Even po kami, sila pastor, kami po na ginagamit din na tagapagsalita po ng mensahe ng Panginoon. Lahat po tayo dito until now naliligaw pa rin sa kadiliman. Lahat pa rin tayo dito until now. Minsan may mga pagkakataon na ikot-ikot yung ating buhay, nahanap natin yung ating pong kahulugan. Pero isa lang naman po yung babalikan natin. Sino ba dapat yung source ng liwanag na dapat sinusundan natin? Walang iba kundi si Jesucristo. Pagpalain po ang salita ng Panginoon.